Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sa oras na ito, tayo po ay nagpupuri muli at nagpapasalamat sa ating Panginoon sa opportunity na patuloy na binibigay niya sa atin upang patuloy na makapakinig ng kanyang salita. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Ducatanan, ang makasama niyo sa mga oras na ito sa pag-aaral muli ng salita ng Diyos. Purihin ng Panginoon. So welcome po sa lahat ng mga nakatune in sa mga oras na ito sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, at gayon din sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, maging sa mga iba't ibang bansa ay wini-welcome ko rin po kayo sa oras na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So tayo po muna ay sumandaling yumuko at manalangin. Pagkatiwala natin sa Panginoon ang ating pag-aaral na ito ng kanyang salita. Purihin ko Diyos, sa oras na ito kami po'y lumalapit sa iyo Panginoon, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Na sa lahat Panginoon, kami nagpapasalamat sa opportunity na muli pinagkaloob mo sa amin upang patuloy kaming makapag-aral at makapakinig ng salita. Pinupuri ka namin sa mga sandaling ito at sa pangalan ni Jesus. Panginoon, una sa lahat, bago kami dumako sa pakikinig ng salita, ini-include po namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas. Ang aming panalangin, Lord, na patuloy na pagharian nyo ang bansang ito. O Diyos, pagharian nyo, Panginoon, ang mga namumuno sa bayang ito. Simula sa aming Pangulo, Panginoon, Ferdinand Marcos at Vice President at lahat ng mga senators, congressmen, city mayors, governors, maging mga PNP police, mga military sa aming bansa, Panginoon. O Diyos, gayon din ang mga barangay chairman, Panginoon. O God, sa aming bansa, mga mayors, Panginoon. Lahat ng mga nasa pamahalaan, O Diyos, ang panalangin ko na patuloy mo silang pagharian, O Diyos. At ang banal na takot sa iyo ay patuloy na maghari sa kanilang puso. Patuloy mo rin silang pagkaluban ng makalangit na karunungan, upang kanilang mapamahalaan ang bayang ito ng matuwid na pamamahala at naayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, patuloy mo ring pagpalain ang bayang ito at patuloy na iangat ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Panalangin din po namin, O Diyos, ang mainit na panahon sa aming bansa, Panginoon. Lord God, magpadala ka po patuloy, Panginoon, sa aming bayan ng hanging amihan, lang manatili ang lamig, Panginoon, sa aming bansa. At gayon din, Panginoon, ang sinasabi nilang El Niño ito ay magwakas na rin po at magpadala ka po na masaganang ulan sa aming bayang Pilipinas. Lord, ulan na walang kasamang pagbaha, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, Diyos. Panalangin din po namin, Lord, maging mga pangunahing bilhin sa aming bansa ay magsibaba rin po ang mga presyo. Gayon din ang mga rate, Panginoon, ng Meralco. Panginoon, magsibaba rin po. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God. Salamat po, Diyos. Mga big time rollback sa mga gasolina, Panginoon. Papangyarihin nyo rin po sa pangalan ni Jesus, O God. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang kabuuan ng bayang ito, patuloy mong kubiran ng banal mong dugo. Ang bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At patuloy mong i-preserve, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. In Jesus' name. Patuloy namin inaangkin ang propesiya mo sa aming bansa. Bansang Pilipinas, na kung saan sabi mo sa iyong prophecy that the Philippines shall become food basket of Asia, number 1 America of Asia, head nation, Panginoon, ang bayang Pilipinas, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sabi mo sa iyong propesya, magkaroon ng mga world conflict ang Pilipinas, ay patuloy mong i-spare at maraming bansa manganlong sa bayang ito. Salamat po. Purihin ang pangalan ng Diyos. We believe, Lord, ang propesyang mong ito ay tiyak na ito'y pinangyari mo na. Gayun din, Lord, panalangin din po namin ang conflict, Panginoon, sa Middle East, Panginoon, ng Israel. Panginoon, ang mga digmaang ito ay matigil na rin po. Itigil na po ng mga Hamas, Panginoon. Gayon din ng mga Hezbollah, Panginoon. ISIS ang paggiyera sa Israel, Panginoon. Lord, magkaroon na po ng pagkakasundo, Panginoon.
at maghari ang kapayapaan sa buong lugar na ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Wala na pong mga sibilyan ang mga mamamatay, O Lord. Wala na pong buhay ang mawala, Panginoon. Lord, magkakaisa na po, magkasundo, Panginoon, ang magkabilang panig na ito, Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang bayang Israel. Pagpalain niyo ekonomiya ng bayang Israel. Sa pangalan ni Jesus, O God. Gayon din, Panginoon, ang giyera rin po ng Russia at ng Ukraine ay matigil na rin po, Lord, in Jesus' name. Maghari po ang kapayapaan, O Diyos, sa buong Middle East, Lord, at sa buong mundo. Panginoon, maghari ang kapayapaan. Maraming salamat po na kayo lamang ang Diyos, Panginoon, na pag-asa ng buong mundong ito, Panginoon. In Jesus' name, Lord. Salamat po. Purihin yung pangalan. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. Hallelujah. Tuloy-tuloy lang po ang ating pag-intercede sa ating bansa. Gayon din po sa bayang Israel. Amen. Okay, so sa oras na ito, tayo po dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, nung nakaraan ay napag-aralan po natin patungkol po sa restoring our first love. So, napaka-importante po yung ating unang pag-ibig sa Panginoon ay pinananatili po natin. Okay? So, yun po ang puso ng Diyos na manatili ang ating unang pag-ibig sa ating Panginoon. So, i-maintain po natin yung ating first love kay Lord. Okay? Hallelujah. So, para hindi natin nakakalimutan yung ating pinag-aralan ng nakaraan, so, mayroon pong binahagi ko po sa inyo kung ano bang pagkahulugan sa Biblia ng unang pag-ibig. Okay? O the meaning of first love in the Bible. Para sa gayon, hindi natin nakakalimutan yung ating mga napag-aaralan. Okay? So, unang-una sa ating maiksing pagre-recap is the meaning of first love in the Bible is first love is the foundation of our relationship with God. Okay? So, yun po. No, dapat matandaan po natin yun. So, dapat ang pundasyon ng ating relationship sa Panginoon ay patatagin natin. Na sa gayon ay hindi mag-collapse. Kasi mahirap pagka nag-collapse yung ating foundation. Mahirap, masisira, kagaya ng bahay. Pag nag-collapse yung foundation, wasak. Okay, kaya alagaan po natin. And the second, first love as genuine and wholehearted devotion. Amen? So, genuine and wholehearted devotion, that's the meaning of first love in the Bible. So, yun po, napaka-importante po yung ating devotion, okay, sa Panginoon, wholehearted. Yan. And lastly, first love as a call to repentance and restoration. Amen? So, nananawagan ng Diyos na magsisi, na sa gayon ay ma-restore yung ating first love. Pagka nakita mong medyo lumalayo ka na kay Lord, nanlalamig ka na, kailangan gumawa ka ng kaparaanan para sa gayon ay ang first love mo ay ma-restore. Okay? Kaya nga restoring our first love. Kasi sa panahon ito, maraming mga taong nanlalamig yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Okay? So, kailangan sikapin natin ma-restore. So, ang way out lang naman po ng panlalamig sa first love is repentance. Okay? Hallelujah. So, yun po mga kapatid. So, ngayon naman po ang ating topic, ating pag-aaral is about lukewarmness. Yan. So, ano yung panlalamig o ano po yung mga tinatawag na common causes of lukewarmness in Christian life. In a Christian life, yan naman po yung ating tatalakayin ngayon patungkol po sa panlalamig. Okay? Hallelujah. So, kasi sabi ko nga, daming mga nanlalamig. So, kaya ang topic natin ngayon is about lukewarmness or panlalamig. Okay?
And what are the causes o common causes of lukewarmness? So, magbibigay pa ako ng 10 major causes of lukewarmness. Okay? At sa susunod naman nating pag-aaralan, God willing, is pag-aaralan naman po natin how to maintain naman. Okay? How to maintain our first love. So, ngayon naman, ang ating tatalakayin is about causes, mga kadahilanan bakit maraming Kristiyano ang nagiging malahininga o nagiging malamig o nawawala yung kanyang first love. Amen? Okay, so open your Bible. So kunin na po natin yung Bible. So yayain nyo na po yung mga kasama sa bahay na umupo at makinig ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Bible, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo ngayon nakaupo at nakikinig ng salita ng Diyos, tawag sa iyo mapalad, and I salute you. Siyempre, higit sa lahat, si Lord, saludo sa iyo. Na ikaw ngayon ay naglalaan ng panahon mo para makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Okay, so open your Bible in the book of Revelation 3:15 to 16. So sabi dyan, I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. Sabi ng Panginoon, I wish that you were one or the other, but since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Tagalogin natin para maintindihan natin ng lubos. Ang sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Amen? Susuka kita, sabi ng Panginoon. Hallelujah. So, yun po yung kanyang babala. Pag ang isang Kristiyano ay naging malahininga, hindi na mainit o malamig na, sabi ng Diyos. Sabi niya, kung ikaw ay maligamgam, so, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Panginoon, salamat muli sa iyong mga salita na aming pag-aaralan sa oras na ito. Patnubayan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng kapahayagan. Thank you for your anointing, Lord. Help me to preach your word. May deliver ko po yung salita, Lord, without interruption, O God. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. So, take note. Ang aklat nito ng kapahayagan o revelation, okay, addresses, Book of Revelation chapter 3, verse 15 to 16, ina-address po ng Panginoon dito yung church ng Laodicea. Laodicea. Okay? So yung Laodicea, describing them as lukewarm and neither hot nor cold. Amen? So ito yung church sa Laodicean. Yung binabanggit ni Lord sa Revelation, the 7 churches. Okay? So God willing, pag-aralan natin yung 7 churches in the book of Revelation. Kasi minsan, bibihira lang magbasahin ng mga Kristiyanong book of Revelation, natatakot silang basahin. Hindi naman ito nakakatakot. Actually, nasa huling araw na tayo. So, kailangan maunawaan natin, babasahin natin o pag-aralan natin yung for the first time, hindi pa natin napag-aaralan yan, is about 7 churches. Okay? Sa book of Revelation. So, God willing, isa-isahin natin yung 7 churches na yun, ay yung mga katangian nila. So, God willing, pag-aaralan natin yan. Si-series po natin yung 7 churches of Revelation. For the first time natin itong pag-aaralan. So, kasi nire-reveal na ni Lord sa mga huling araw kung ano yung mga dapat nating matutunan. Dahil nasa huling araw na tayo. Kailangan talagang maintindihan natin kung ano po yung nais ng Diyos sa kanyang church in these last days. Okay? So, ayaw ni Lord sa kanyang church na malahininga, maligamgam, malamig. Ayaw ni Lord, gusto ni Lord, mainit tayo. Nag-aalab tayo, passionate tayo kay Lord. Amen? Sa kanyang mga salita. Okay?
sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang aklat nito ng Book of Revelation, chapter 3, so Jesus addresses the church in Laodicea, one of the 7 churches na binanggit sa Revelation. So describing them, dinidescribe ng Panginoon yung kanilang pagiging lukewarm. So describing them as lukewarm and neither hot nor cold. Kaya nga si Lord nirebuke niya yung Laodicea. He rebukes them from their spiritual apathy, and calls them to repentance and renewed zeal for Him, according sa Revelation 3 verse 15 to 16. Pinagalitan ng Lord yung kanilang pagiging spiritual apathy. So He rebukes them. So hindi nalulugod si Lord sa mga lukewarm. Kaya nga may babala siya sa ating foundation verse sa bandang dulo, verse 16. Kaya sabi niya, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit o malamig, isusuka kita. Yun yung danger. Isusuka niya yung mga Kristiyanong maligamgam. So, alam naman natin pag isinuka, di ba? Ay alam naman natin kung ano ibig sabihin ng suka sa literal. Pag sumuka ang isang tao, ibig sabihin may something wrong. Amen? Ako naranasan ko ng sumuka, sumakit yung dibdib ko sa tindi ng pagsusuka. Naranasan ko na yan Ang hirap. Siyempre, pag isinuka mo isang bagay, ibig sabihin yan, walang kwenta. Meron ba naman gugustuhin yung suka? Ano ba? Suka ng aso, suka ng tao. May gugustuhin ba yan? So, ibig sabihin, walang kwenta. Walang saysay. Yun yung suka. Kaya, pag sinuka ang isang bagay, something wrong. So, ibig sabihin, walang saysay. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Kaya, pag hindi na nalugod si Lord sa isang tao, halimbawa, maligamgam, hindi nalulugod si Lord, kaya isusukan niya. Kaya nga, ang sabi ko kanina, ang way out ng maligamgam o pagkawala ng first love mo is repentance. Kailangan yung pagsisisi. Yung tinatawag na genuine repentance. So, yun po. So, ayaw ng Diyos na maging maligamgam tayo. Gusto niya yung ating first love nananatili. Okay? Mainit tayo kay Lord. So, yun po. Yung Book of Revelation 3 verse 15 to 16. So, inaddress ni Lord yung pagiging lukewarm ng church sa Laodicea. Laodicea, maingay lang yan Maingay lang, magaling sa Bible. Maring kabisado niya yung buong Biblia from Genesis to Revelation. Kaya nga loud, di ba yung loud maingay? Maingay lang sa bibig lang. Kaya nga Laodicea, loud, maingay lang. So Laodicea, so maingay lang, pero sila ay maligamgam. Ano ibig sabihin maligamgam? Ibig sabihin dito, hindi sumusunod kay Lord. Hindi naglilingkod, maingay lang. Ang galing niyang mag-preach. Ang galing niyang mangaral, ang galing niyang mag-memorize ng Bible from Genesis to Revelation. Kaso ni isa doon, walang ina-apply sa buhay. Ang tawag doon, loud lang, maingay lang. Kaya nga Laodicea. So Laodicea describing them as lukewarm, neither hot nor cold. Amen? So ibig sabihin, magaling, memorize ng Bible from Genesis to Revelation, pero maingay lang, nagbabanggit ng Word of God, pero hindi ina-apply. Okay? Maligamgam. So, ibig sabihin, malamig kay Lord. Hindi naman naglilingkod kay Lord. Yun. Kaya nire-rebuke ng Panginoon. Kaya sabi, He rebukes them for their spiritual apathy. Wala silang pakialam.
Ha? Yung kanilang spiritual, wala, maligamgam. Okay? Kaya sabi niya, and calls them to repentance and renewed zeal for Him. So, tinatawagan silang magsisi at i-renew nila ang kanilang pagiging mainit muli sa Panginoon. Okay? So, yun po, yung ating simpleng introduction po sa Book of Revelation 3, verse 15 to 16. So, now, punta na po tayo sa mga some common causes of lukewarmness in Christian's life. So, there are some common causes of lukewarmness in Christian life. So, number 1, bakit nga ba nagiging maligamgam, malahininga ang bawat Kristiyano? Lalo na sa panahong ito, napakaraming ikangang lukewarm sa panahong ito, sa totoo lang. Ha? Kasi mapapansin mo naman yan eh. Ha? Pagdating sa halimbawa sa midweek service, so, mangilan-ngilan ang nag-tune in. Samantalang ikiklik mo na lang naman yan eh, yung link. Hindi ka naman pupunta sa place of worship, hindi ka naman pupunta sa church. Sa online na nga lang eh. Ha? Lukewarm pa rin. Pag sinabing lukewarm, hindi interesado. Maligamgam, matamlay. Ha? Iyon ang problema natin ngayon. Maraming matamlay makinig ng Word of God. Lukewarm. Kasi pagka talagang nandun yung first love mo, mainit ka kay Lord, hindi ka papalya sa midweek service kahit na sabihin mo marami kang ginagawa. Sabi nga ng Bible, lahat tayo may kanya-kanya. Paru-parehas yung oras natin, 24 hours a day, 7 days a week. Ha? So, mayroon tayong 168 hours in 1 week. Ha? So, imagine mo, hindi ka makapag-click, hindi mo maklik yung link, 168 hours, wala pa naman 2 hours yung midweek service. Ha? So, ilang oras yung para sa'yo? Diba? 168 hours. Actually, dapat mag-tithes ka ng 16.8 hours para kay Lord. Yun yung pinaka-tithes mo. Ilang tanong, nangyayari ba yun? Diba? So, yun po mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng lukewarm. Pag sinabing lukewarm, wala kang panahon. Wala kang interest para sa mga spiritual na buhay. Kaya nga sabi dyan, sabi sa ating introduction kanina, so, He rebukes them for their spiritual apathy. Ha? Spiritual apathy. So, walang pakialam sa kailang spiritual life. Napakahalaga yung ating spiritual formation, mga kapatid, na ito'y palakasin natin, lalo in these last days. Paano? Pamagitan ng pakikinig mo ng Word of God. Ha? Kaya sabi ng Bible, madalas kong binabanggit, Luke 11:28, sabi ron, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. At siyempre, higit na mapalad ang nagsasagawa nito. Ha? So, mapalad. Kaya kung nakikinig ka ngayon, kapatid, mapalad ang tawag sa iyo. Saludo si Lord sa iyo. Bakit mapalad? Romans 10:17, sabi ni Lord, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So meaning, pag ikaw'y nakikinig, lalong tataas ang antas ng panampalataya mo. Pag nakikinig ka. Ha? So bakit mapalad? Matthew 4:4, anong sabi ng Bible? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed out of the mouth of God. So ibig sabihin, it's our spiritual food. Kaya yung ating spiritual life, magiging mainit, magiging malakas. Bakit? Kasi namimintin natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ha? Kaya yun po ang sinasabi ng Panginoon. Amen? So yun po, pagka ikaw ay mainit, inaabangan mo, sinusubaybayan mo ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pag mainit ka. Pero pag malamig ka, wala, dami mong sasabihin mo, busy ako. Ha? Inaantok na ako. O wala ka ng panahon makinig ng Word of God. Yan ang ibig sabihin ng malahininga, walang panahon. Kaya nirebuke ni Lord yung mga Kristiyano, church sa Laodicea.
Kasi wala silang tinatawag yung kanilang spirit, sabi nga, he rebukes them for their spiritual apathy and calls them to repentance and renewed zeal for Him. Amen? Okay, so here are some common causes of lukewarmness in Christian life. Ano yun? Number 1, yung salitang compromise. Amen? Compromise. Take note, allowing the values, priorities, and pleasures of the world to infiltrate. Infiltrate, ibig sabihin, pumasok o makalusot o makapasok. To infiltrate and compromise one's faith. Take note, leading to a lukewarm attitude towards God. Amen? So pag inalaw natin yung mga pinapahalagahan ng mga tao sa mundong ito, mga priorities and pleasures of the world, take note, ito po ang magiging sanhi pag nakalusot ito, pumasok ito sa mga Kristiyano. Maglilid na po yan para sa pagiging malahininga. Limbawa, mali na ang priorities mo. Mali na ang pinapahalagahan mo sa buhay. Inaalaw mo na yung mga bagay sa mundong ito na yun ang mahalaga sa buhay mo. For example, ang pinaka-prioridad na ng buhay mo, mahalaga na sa buhay mo ay trabaho. Wala ka ng time kay Lord. Monday to Sunday, puro ka na lang trabaho. Hindi namang masamang trabaho kasi yan yung gusto ng Lord. Sabi ng Panginoon, maging masipag kayo. So, ayaw ng Diyos ng tamad. Kaya lang, pag puro ka na lang trabaho, hindi mo na ini-include si Lord sa buhay mo. So, yun po ay maaring maging maging lukewarm ka na, wala ka ng panahon. Kasi mali na yung priority mo. Amen? Pag inalaw mo yung mga, kaya nga sabi, allowing the values, priorities, and pleasures of the world to infiltrate and compromise one's faith, so leading to a lukewarm attitude towards God. Tandaan po natin yun. Pag inalaw natin yung mga values, priorities, and pleasures in this world, so ano ba yung mga pleasures of this world sa mundong ito? Napakarami. Napakarami mga pleasures of this world. Ano yun? Nandyan yung mga pamamasyal. Okay? Lalo na ngayon, long weekend. Mga tao nasa mga pasyalan. Mga outing. Hindi namang masama yung outing. Basta, bago ka mag-outing, inuna mo muna si Lord. Kaya nga madalas kong binabanggit, dapat pag araw ng linggo, hindi mo tinatapat yung outing ng araw ng linggo. Madalas kong binabanggit yan Kaso may nakakalusot pa rin Okay. So, pag linggo, hindi po dapat pang outing yan. Ibig sabihin, hindi mo inuuna yung outing, maatin ka muna sa church. Ngayon, kung talagang hindi mapigilan kang maligo, o di mag-church ka muna sa umaga. O di after kang mag-church, halimbawa, ang church ng umaga, alas 9 to 11:30, pagdating ng alauna, o di pumunta ka na, mag-swimming ka na, walang problema. Okay? Inuna mo muna si Lord. So, yun po mga kapatid. So, kasi, nakukonsensya, ewan ko lang, nakukonsensya pa. Ako sa biyaya ng Panginoon, since na ako'y na-born again, hindi ko po ninais na mag-outing ng linggo. Kahit nung hindi pa ako pastor, hindi ko po ninais na mag-outing ng araw ng linggo. Kasi alam ko, araw ng Panginoon yan Kasi sabi ng Panginoon 6 na araw kayong gagawa sa lahat ng gagawin nyo. Sa 7th araw, para sa akin yan Sa mundo, okay lang sa kanila yun. Kasi wala nga halaga sa kanilang gawain ng Diyos Hindi nga mahalaga sa kanilang makinig ng Word of God Kaya okay lang sa kanila, walang value sa kanila. Pero sa atin mga anak ng Diyos,
Mahalaga sa atin yun. Kaya kailangan, tama ang priorities natin. Huwag tayong makipag-compromise. Huwag nating gayahin yung makamundo na hindi nila priority ang Sunday. Hindi nila priority ang makinig ng Word of God. So yun yung mundo. Iba tayo. Kasi ang priority natin, si Lord. Si Lord ang mahalaga sa buhay natin. Si Lord ang priorities ng buhay natin. At ang pleasure natin ay si Lord. Amen? So dito sa mundong ito, maraming pleasure sa life. Nagpapaligaya sa tao. Yun, mga pasyalan, lalo na ngayong mainit. Okay? So ang dami ng mga pleasure. Andyan yung mga gadget, mga cellphone, so mga sine, yun yung mga ng mundo. Okay? So, kailangan huwag tayo mag-compromise. Kung yan ang ginagawa ng mundo, iba na tayo. So, don't compromise. Pati yung faith mo, huwag mo i-compromise. Pagka sinabihan ka ng boss mo na pumasok, dapat huwag ka mag-compromise. Sabihin mo sa boss mo, sino bang mas mahalaga? Boss mo sa lupa o boss mo sa Panginoon? Yung boss natin sa Panginoon, boss sa langit. O di ba yung boss natin, si Lord? O alin bang susundin mo? Yung boss mo na lumikha sa'yo o yung boss mo sa lupa? Sino mas priority? Si Lord. Dapat yung boss na nasusunod sa buhay natin. Hindi yung boss mo sa lupa. Yung boss mo sa lupa, nilikha lang ng Diyos yun . Kaya, yun yung matindi na magkaroon tayo ng tinatawag na paninindigan sa ating pagiging Kristiyano. Kaya nga nawawala yung first love ng isang Kristiyano, nagiging lukewarm pag the moment na nakipag-compromise na tayo dito sa mundong ito. Kaya napaka-importante mayroon tayong paninindigan. Yun po. So, allowing the values, priorities, and pleasures of the world to infiltrate and compromise one's faith, so leading to a lukewarm attitude towards God. So, kailangan mayroon tayong paninindigan. Hindi natin ko-compromise yung faith natin. Talagang maninindigan tayo yung ating pananampalataya. Si Lord ang magiging priority ng buhay natin. Kaya, kabisado na po natin yung book of Matthew 6:33. Anong sabi roon? Seek God first and His kingdom and His righteousness. Anong sabi roon? All these things shall be added unto you. Sabi ng Panginoon. So, seek God first. So, we must seek God first and His kingdom and His righteousness. At ang promise na Lord, all these things shall be added unto us. So, unahin natin palagi. So, ang values ng buhay natin, yung ating spiritual values, si Lord, kanyang salita. Unahin natin, si Lord palagi. Hindi yung mga pleasures of this world. Lahat yan, temporary lang. Lahat na nandito sa mundo, temporary lang. Kaya nga, ang palala sa atin ng Diyos sa Romans 12 verse 1 and 2, sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies, living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? So, yun po yung reminder sa atin ng Panginoon. So, do not be conformed to the system of this world. Be transformed by the renewing of your mind, ang sabi ng Lord. So, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili. Ialay natin ating sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba ng kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos.
Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So, yun po ang paalala ni Lord. So, number 1, na maaring ika nga maging cause ng ating panlalamig o panlalamig na isang Kristiyano ay yung tinatawag na compromise. Amen? So, nakikisang-ayon sa mundong ito. Amen? So, ibig sabihin, hindi niya maipagtanggol ang kanyang pananampalataya. Pagka niyaya siyang uminom ng alak, umiinom. Pag niyaya siyang naninigarilyo, ibig sabihin nun, compromising ang tawag doon. So sa panahon ito, sa totoo lang, minsan maraming compromising ng mga Kristiyano. Amen? Yun ang katotohanan. So, mayroon pang akong narinig mga kumakanta pa ng mga worldly, pero mga Kristiyano na raw yun. So, ang tawag yun, compromising. Pagka ganun po yung buhay ng isang Kristiyano, talagang magiging malamig po yan. Maligamgam. Diba? Minsan may sumasayaw pa, pero ang background, worldly. So, nagsusumba-sumba, pero mga background, worldly, pero mga Kristiyano. Kung mag-exercise ka lang naman, o di, marami namang tugtog ng mga Kristiyano. O di, patugtugin mo yung, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. So, habang tinutugtog mo yun, so, may kasigla na kanta, o di mag-exercise ka. Hindi yung mag-exercise, yung tugtog, worldly. Diba? So, ibig sabihin naman, compromising. So, sa panahon ito, napakaraming compromising Christian. Pagka ganun po yung maging attitude ng tinaguriang Kristiyano, walang pinagkaiba sa mundo, ay wala, hindi tayo makakapag-aakay ng mga bagong mananampalataya sa Panginoon. Amen? So, dapat hindi na tayo nagko-compromise. Kasi isa sa mga causes ng pagiging lukewarm ay yung salitang compromise. Amen? At iniutos ng Diyos sa kanyang mga anak, Romans 12 verse 2, do not be conformed. Do not compromise. Do not be conformed to the system of this world. Ano bang sistema ng mundong ito? Masama. Diba? May mga mundo, may hikaw dito, dito. Tad-tad yung hikaw, yung tainga. Tapos meron pang butas ditong malaki, tapos lalagyan ng sasalpakan ng bilog. Yun yung mundo. Ngayon, kung Kristiyano ka na, huwag mong gagayahin. Don't compromise. Huwag ka nang maghikaw rito. Tad-tadin mo ng hikaw yung tainga mo. Tapos, hikawan mo pa yung dila mo. Lagot ka pagka nalunok mo yun. Sapul. Pasok sa bituka mo yun. Kung totoo kang Kristiyano, hindi ka na naghihikaw dito sa dila. Gawain ng mga mga unbelievers. Iba, maghihikaw pa dito sa ilong, kaya dito sa labi. So, hindi po yung kalugod-lugod kay Lord. Kung Kristiyano ka, naghihikaw kang ganon, hindi matutuwa si Lord sa iyo. Ang tawag doon, compromise. Sinusuka ni Lord yung mga ganon. Kaya, yun po, kaya pagdating sa Christian living na pag-aaral, matindi yan. Talagang paglilinis yan pag-aayos ng buhay. Kaya nga, discipleship is putting life into order. Talagang aayusin ng buhay mo ni Lord. At ang maganda, kung magpaayos ka, gaganda buhay mo. Pero pag hindi ka nagpaayos, yun ang mahirap. Patungo sa pagkawasak. Love na love tayo ni Lord. Kaya nga yung kanyang salita, may mga ginagamit ni Lord na nangangaral ng kanyang salita para maayos ang buhay natin. So, hindi naman tayo perfecto pa. Lahat tayo nagkakamali. But our aim is to be like Jesus. Amen? So, yun po. So, hindi na po tayo may kapag-compromise. Hindi na po tayo maghihikaw sa dila, maghihikaw dito, tatadtarin mo ng hikaw. Wala na po. Hindi mo na bubutasan yung tainga mo. Hindi ka na rin po magpapatato kung Kristiyano ka. So, yun po mga kapatid. Mahalaga po itong paalala ng Panginoon. Amen? Yan. So, yun po. Yung
salitang compromise, kailangan wag nating tularan yung mga makamundo. Iba na po tayo. Buhay na yung ating espiritu. Tinanggap natin si Jesus. Kaya nga born again. Nabuhay na yung spirit natin. Dati patay yung spirit natin. Kaya kung anong agos ng mundo, sunod-sunuran lang po tayo. Sabi ng Ephesians 2 verse 1, dati kayong mga patay sa inyong mga kasalanan. Pero ngayon tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior. Born again na yung spirit natin. Ibig sabihin buhay na. At kagaya ng isdang buhay, hindi sumasabay sa agos ng tubig. Sinasalungat niya ang agos ng tubig. Pero yung patay na isda, siya po ay naaanod siya ng tubig. Kaya wag na po tayong paanod sa takbo ng mundong ito. Kasi mundong ito masama. Amen? So salungatin na po natin. Pakita natin na tayo ay Kristiyano. Tayo anak ng Diyos. Tayo ay born again. Pinanganak ng Panginoon. Amen? So yun po, para manatili yung ating first love kay Lord. Kasi ang compromise, yan po isa sa mga causes, mga dahilan, para manlamig ang isang Kristiyano. Amen? Okay, pangalawa, yung salitang distraction and worldly influences. Magkamag-anak pa rin. So, distraction and worldly influences. So, ano ibig sabihin ba itong mga influences na ito? Okay, kasi sa mundong ito, napakaraming mga nakaka-influensya ng ating panampalataya. Nakakapaghinder, maraming mga worldly influences, mga distraction, mga libangan. So, ano ba yung mga libangan sa mundong ito? Sabi nga, when we allow distraction and pressures of the world to consume our thoughts and time, so we can become lukewarm in our faith. So when we allow distraction and pressures of the world to consume our thoughts and time, so we can become lukewarm in our faith. Amen? So ano ba itong mga nakaka-distract sa mga buhay natin? Amen? Marami sa mundong ito mga nakadistract ng ating pananampalataya. Kailangan, don't allow. Huwag nating allow yung mga distraction yan. Mga pressures of the world. Huwag nating makonsume yung ating mga kaisipan, yung mga panahon natin sa mga distraction na ito. Kasi yun ang magkukos para maging lukewarm ng isang mananampalataya. Amen? So, sabi nga, it is essential to prioritize our relationship with God. And guard our hearts and minds against worldly influences. So, marami pong mga worldly na nakaka-influence sa buhay natin. Nandyan yung mga ungodly friends, mga makamundong mga kaibigan, mga barkada, mayayayain ka sa mga lugar ng kasalanan, yung mga nakaka-influensya, kaya huwag kang pa-influensya. Lalo na sa mundo natin ngayon. High-tech na yung mga gadget natin. Ang dami nakaka-influensya. Ngayon, walang ngayatang tao ngayon, walang cellphone. Sa probinsya nga, ultimo nakasakay sa kalabaw, may mga cellphone, nagtitext habang nakasakay sa kalabaw. Noong araw, walang ganyan. Talagang ang dami nakaka-influensya. Ayun, mga TikTok. Talagang makikita mo, dahil mga nagti-TikTok ngayon. Sa social media. Dami. Makaka-influensya sa ating pananampalataya para agawin yung ating first love. Di ba? So, minsan, palagi mong inaabangan yung cellphone mo pag may mga ina-upload ka sa social media, inaabangan mo kung mayroon na ba nag-like, kung mayroon na bang nanood sa mga in-upload mo mga TikTok, o kaya mga video.
So, lalagay mo sa social media, i-upload mo. Ilan na nag-like ng in-upload mong ganito? Okay? Ang dami ngayon na-influensya natin pananampalataya, mga kapatid. Kailangan gwardiyan natin. Okay? Huwag tayong pa-distract sa ating pananampalataya. Di ba? Diba? Nagpe-pray ka. Biglang dumating yung distraction. O mayroong may distraction. Ano yung nakadistract sa'yo? Diba? May tatawag. Sarap-sarap ng prayer mo, tapos biglang nagkumiring cellphone mo. Tapos dinampot mo, hello. Naputol yung communication mo kay Lord. Hindi, dapat huwag mong papansinin, huwag kang pa-distract dyan. Hayaan mong kumiriring ng kumiriring. Naalala nga dati, may kumakatok sa pinto eh. Katok ng katok. Nagpe-pray ako sa panahon yun. Hindi ako napadistract. Maghintay siyang matapos ako mag-pray. Tapos may tumawag din sa telepono. Kumikirering. Tapos nung nakita kami, sabi, Pastor, ba't hindi mo sinasagot yung tawag ko? Sabi ko sa pasensya na, nagpe-pray ako eh. Hindi ako pwedeng pa-distract. Kausap kong hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya pasensyahan lang po pag kayo mag-message sa akin, magte-text sa akin nang ako'y nagpe-pray. Pasensyahan lang po, hindi po ako pa-distract. Tatapusin ko po yung prayer ko bago po ako sumagot ng tawag o kaya sumagot sa message. Amen? Kaya kung sabihin niyo, Pastor, ba't hindi kayo sumasagot? Pasensyahan lang po. Pag natapat kayo, nagpe-pray ako. Okay? So, yun po. So, kailanman hindi ako pa-distract. Kasi, napa-important yan eh. Kausap mo si Lord, ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Sa mundong ito, napakaraming distraction, mga kapatid. Mga worldly influences. So, wag po tayong pa-distract. So, yun po magiging dahilan ng pagiging lukewarm ng isang Kristiyano. Pag napa-influensya tayo sa mundong ito, napakarami nakaka-influence. Kaya nga sabi ng palaala, take note, when we allow distraction and pressures of the world to consume our thoughts and time, we can become lukewarm in our faith. So, maaring maging lukewarm yung pananampalataya. Kaya nga, it is essential to prioritize our relationship with God and guards our hearts. Guardiyan natin ating puso and minds against worldly influences. Amen. Guardiyan natin. Take note again, focusing on material's position, personal ambition, entertainment, or relationship more than on cultivating a deep relationship with God. Napko, delikado po yan pagka nakapokus na lang tayo sa mga material position. Wala ka ng time kay Lord kasi gusto mong magkaroon ng maraming material position. Yung mga personal ambition mo. Gusto mong umangat. Kahit wala ka ng panahon kay Lord, di ka na nagpipray, di ka nagbabasa ng Bible, busy ka na sa mga worldly, influencean ka na ng mga worldly, ng mga bagay sa mundong ito. Yun pong maaari makapagpalamig ng pananampalataya. Amen? So, mga entertainment, relationship, yung mga pakikipag-ugnayan, na hindi mo na inuuna si Lord. Iba na yung nakipagrelasyon ka na sa mga bagay-bagay sa mundong ito na higit sa lahat na dapat mas malalim ang ugnayan mo kay Lord. So, maaari po yan maging dahilan ng iyong panlalamig. Amen? Lalo na, ikipagrelasyon ka na sa mga unbeliever. Born again ka, tapos may relationship ka sa mga di mananampalataya. Yun ang magkukos ng panlalamig at mawawala ng first love mo. Amen?
So maraming distraction sa mundong ito. Ang paalala ni Lord, huwag tayong pa-distract. So we need to focus our eyes, our mind to Jesus. Hebrew 12 verse 2, sabi ng Lord, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down the right hand of the throne of God. Amen. So we need to focus our eyes, our mind to Jesus. Amen. Hallelujah. Focus natin ating paningin kay Jesus, hindi sa mga bagay ng mundong ito. Huwag tayong pa-distract. Kasi marami nakaka-distract ng ating panampalataya sa mundong ito. Amen? Mga trabaho, mga promotion, mga pag-aaral, mga gadget, mga social media, entertainment, mga telenobela, ang dami nakaka-distract ng panampalataya. Pag-gain ng mga material position. Lahat yan, alalahanin mo. Temporary lang lahat yan. Hindi yan madadala sa kabilang buhay. Napaka-importante, linangin natin. Ipaigtingin natin. Intensify natin ang ating first love, ang ating relationship sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito, may iwan lang lahat yan. Napakahalaga yung ating buhay. Nakakunik sa Panginoon. Strong yung ating relationship kay Lord. Amen? Strong yung ating pag-aaral ng kanyang salita. Pagpipre natin, pagdalo natin sa temple worship, hindi tayo lumiliban. Amen? So, hindi tayo napapadistract. Mga umahatak sa'yo, yayayain ka, mag-outing tayo pag-araw ng linggo. Huwag kang papadistract. Huwag kang sasama sa kanila. So, magkaroon ka ng principles of life na lagi mong uunahin ang Diyos at ang kanyang mga gawain. Amen? So, yun po, ang paalala ni Lord sa atin. Take note. Nag-remind ulit sa atin si Lord. Colossians 3, verse 2 to 3. Anong sabi ron? Set your mind on things above. Not on things on the earth. For you died and your life is hidden with Christ. Colossians 3, verse 2 and 3. So sabi ng Panginoon, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Panginoon. So, anong paalala dito ng Diyos? So, ang lahat ng bagay sa lupang ito ay pansamantala lang. Kaya sabi ni Lord, ang inyong isip at puso ay dapat ituon ninyo sa mga bagay na panlangit. Amen? So, yun po yung paalala sa atin ng Diyos. So, dapat ituon natin yung ating paningin, isip sa Panginoon kasi ang buhay natin ay nasa Panginoon. Okay? Hindi yung panlupa na lang po ang ating mga iniisip. Lahat ng ito ay pansamantala lang. Hindi yan madadala sa kabilang buhay, yung mga material possession, lahat ng mga tinatangkilik na marami mga tao, ina-admire mga tao, na makamtan, lahat yan may iwan lang. Kaya ang napaka-importante ang isipan natin ay nakatuon sa mga bagay na panlangit. Yun ang paalala ni Lord, hindi ang mga bagay na panlupa. Okay. Pangatlo na magiging common causes of lukewarmness is neglect of spiritual discipline. So, neglect of spiritual discipline. So, ibig sabihin ng neglect, ibig sabihin kapabayaan. Pagkabigo o pabaya. Okay? Hallelujah. Take note, failure to prioritize prayer, Bible reading, Bible study, Bible meditation, worship, fellowship, and serving God, resulting in spiritual dryness and lukewarmness. Amen? So, tandaan po natin, huwag tayong maging pabaya. Huwag tayong maging pabaya sa ating pananalangin, sa ating prayer life. Amen? So, pagpatuloy natin, lalo na po, yung sa mga leader, mahalaga po yun. Yung ginagawa po natin soft devotion. Amen?
Pag sinabing soup, ibig sabihin scripture, nagbabasa ka ng Biblia. Yan. Pag sinabi naman o, observation. Yan. So doon sa binasa mo na scripture, for example, nabasa mo John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe it in Him should not perish but have eternal life. Ano bang observation natin doon? Siyempre, makikita natin doon yung matinding pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Yung supreme love ni Lord. Ano ba yung supreme love ni Lord doon? Yung ibinigay niya ang buhay niya para sa akin. Amen? Matindi yung supreme love ni Lord. Namatay si Jesus para sa akin. Sino-observe mo yung binasa mong scripture. Okay, so hindi mo lang basta binasa. Yun ang ibig sabihin ng soup. Okay? So, kaya napaka-importante yun. Yung pagbabasa natin, observation and then application. Yan, letter A. So, paano mo i-apply yung binasa mo? Halimbawa, minahal ka ng Diyos. So, siyempre, pag minahal ako ng Diyos, ang application, mamahalin ko rin yung kapwa ko. Okay? Sabi nga, love your enemy. Mahirap gawin yan, pero pag nakasama mo si Lord, na-apply mo, ikaw, ang tawag sa'yo, totoong born again, totoong Kristiyano. Okay? P, prayer. Yan. So, pagkatapos mong basahin ng Bible, na-observe mo yung binasa mo, na-apply mo sa buhay mo, then nagpipray ka, Lord, help me to apply lahat ng mga nabasa ko na yung salita. So, prayer, mahalaga. Kaya don't neglect. Huwag nating pabayaan para hindi tayo maging malahininga. Amen. So we need to prioritize our prayer life. Pagising mo sa umaga, bago ka umalis ng bahay, bago matulog, bago kumain, lahat ng gagawin mo, lahat ng mga plano mo sa buhay, pray. Amen. When you wake up in the morning, pray first. Bago kumain, pray first. Bago umalis ng bahay, pray first. Bago matulog, pray first sa lahat ng mga plano mo at balak mo. Pray. Amen. Magtatayo ka ng business, pray. So lagi mo include si Lord. Prioritize prayer. Bible study, Bible reading. Tuloy-tuloy na tayo magbasa ng Bible. Huwag natin ika nga babaliwalain. Do not underestimate the power of prayer. Do not underestimate the Bible. Mahalaga yan. Worship, pagsamba natin sa Panginoon. Fellowship, pagdalo natin sa temple worship. Huwag tayo magbabalak mag-absent pag-araw ng linggo. Midweek service. And serving God. So we need to prioritize to serve the Lord. Amen? Para hindi maging lukewarm ang ating Christian life. Don't neglect. Huwag nating pabayaan yung ating spiritual discipline. Kasi lang, disiplinahin natin ang ating spiritual life. Amen? Mahalaga yan, spiritual formation ng buhay natin. Take note, sabi nga ng Bible, pag naging pabaya, may danger. Mga Ngaral 10 verse 18, sabi ron, kung pabaya ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya'y tamad, mawawasak ang buong bahay. Ano ibig sabihin yan? Pag naging pabaya ka bilang Kristiyano, sa iyong prayer life, reading the Bible, studying the Bible, fellowshipping, ayan, magiging lukewarm ka. Delikado. Masisira ang iyong Christian life. Lalo na pag tinatamad ka. Tinatamad kang mag-pray, tinatamad kang mag-aral ng salita ng Diyos. Wala, magiging empty ang mind mo. Kaya sabi nga ng kasabihan, an empty mind is the workshop of the devil. Kaya napaka-importante maging masipag tayo. Masipag tayo mag-aral ng kanyang salita. Magbasa ng kanyang salita. Makinig ng kanyang salita. Masipag tayo. Masipag tayo dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Sunday service, midweek service, morning prayer. Masipag tayo. Yun yung mga mainit kay Lord. Yun yung pinanatili niyang init ng kanyang first love. Pero yung mga wala ng interest sa mga ganyan,
lukewarm ang tawag doon. Amen? So yun po mga kapatid, neglect of spiritual discipline. So magiging dahilan po yan, hallelujah, ng kanyang pagiging lukewarm. So failure to prioritize prayer, Bible study, or reading, worship, fellowship, and serving God and others, resulting in spiritual dryness and lukewarmness. Yun mga causes. So hanggang pang-5 lang po muna ako, pang-4. Kasi medyo mahaba itong mga common causes. So number 4, complacency and self-reliance. Pag sinabing self-reliance, ibig sabihin reliance on one's own efforts and abilities. So, ibig sabihin ng self-reliance. So self-reliance means reliance on one's own efforts and abilities. O sa Tagalog, pag-asa o pagtitiwala sa sariling kakayanan. So ayaw ng Lord na ano tayo, na ang ating sarili lang, ang ating nagtitiwala lang tayo sa ating sarili. Complacency and self-reliance ay isa sa mga dahilan ng pagiging lukewarm. Take note, relying on one's own strength, wisdom, and resources instead of depending on God and seeking His will in all areas of life. So relying on one's own strength, wisdom, and resources instead of depending on God and seeking His will in all areas of life. Pag tayo po ay nagre-rely na lang sa sarili natin, sa ating lakas at karunungan, mga resources natin, instead na tayo ay dumipindi sa Panginoon at hanapin ang kanyang kalooban sa lahat ng area ng buhay natin, hindi na tayo nagdidepende kay Lord. Ibig sabihin, lukewarm na yun. Pagka sarili ka na lang umaasa, sabihin mo, magaling naman ako nag-aaral ako ng mataas na paral, nag-masteral ako, doctorate pa. Kayang-kaya ko na, kahit hindi na ako sumangguni kay Lord. Yun po ay lukewarm ang tawag doon. Amen? So we need to depend on God. Di natin kayang mabuhay without God. Lalahanin natin John 15:5. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. So we need the help of God. So we need to depend on God. So dumipindi tayo kay Lord, hindi sa ating sariling lakas. Don't rely on your own strength, wisdom, and resources. Tandaan mo, lahat yan ay pansamantala lang. Amen? Pero ang resources nagmumula kay Lord. Ang wisdom na nagmumula kay Lord. Ang kapangyarihan na nagmumula kay Lord. Unlimited, kapatid. Amen? So, we need to rely and depend on God alone. Nothing else. Wala na pong iba tayong pag-aasahan kundi ang Diyos. Huwag nating asahan yung ating sariling kakayanan, talino, mga ari-arian natin, mga resources natin. Wala. Maaring mag-collapse lahat yan at mawala. Pero kung magtitiwala tayo sa Diyos, anumang mayroon ka ngayon, lalo pang paunlarin ng Diyos yan. Amen? Kaya napaka-importante po ang pag-rely natin sa Panginoon. Kaya nga ang paalala ni Lord sa atin, Proverbs 3 verse 5-7, ang sabi ron, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay may alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Amen? So yun po ang paalala ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong mag-rely sa ating mga sariling kakayanan, karunungan, mga resources natin. Dumipindi tayo at mag-rely sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Lord, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman.
So, galit po si Lord sa mayabang. So, ibig sabihin, pag nag-rely na lang tayo sa sarili natin, hindi na natin sinasanggunin kay Lord, hindi natin pinagpe-pray, yung mga ginagawa natin, mga lakad natin, ang tawag doon, mayabang. So, si Lord galit sa mayabang. Ayaw niya tayo ay maging mayabang. Gusto niya tayo maging mapagpakumbaba at lagi nagtitiwala sa Panginoon. Amen? So, purihin ang Diyos. So, yun po mga kapatid, ang apat lang po muna kasi mahaba na po yung oras natin. So, lalampas po ako ng mahigit 1 oras. Pag tinapos ko po ito, mayroon po tayo ikalawang bahagi. Okay? So, yun po mga kapatid. Alalahanin po natin yung paalala ni Lord sa atin. Okay? Sa Revelation 3 verse 15 to 16 sa ating pagbabalik po ng ating binasa ng foundation verse. Diyan ulit tayo magtatapos. So, sabi ng Diyos, I know all the things you do, that you are neither nor hot nor cold. So I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will split you out of my mouth. So anong paalala nilo sa atin dito? Huwag tayong maging malahininga. Huwag tayong maging malamig. Okay? Huwag tayong maging lukewarm, dapat mainit tayo. Kasi sabi ng Lord, kapag ikaw ay hindi mainit ni malamig, isusuka kita. So anong kailangan? Para nga manatili tayong mainit, so dapat magbalik loob tayo kay Lord, magsisi. Kung naramdaman mo medyo nalalamig ka na, bumalik ka sa Panginoon. Amen? Di pa huli ang lahat. Ang panawagan ng Lord, ang Diyos ay nanawagan. Repent and renewed zeal for Him. Amen? So, purihin ang Diyos. So, yun po yung initial na 4 na mga causes o common causes of lukewarmness in Christian life. First is compromise. So, as a Christian, don't compromise. Amen? Hallelujah. Romans 12:1 and 2. And the second, distraction and worldly influences. So, wag po tayong pa-distract mga kapatid. At huwag po tayong pa-influence sa mundong ito. Yan pa rin po ang paalala ng Diyos sa Romans 12 verse 2, Colossians 3:2 and 3. Okay? And then third is neglect of spiritual discipline. So huwag po nating pabayaan ang ating spiritual na buhay. Disiplinahin po natin. Okay? Ang paalala ni Lord, mga ngaral, or Ecclesiastes 10:18. And lastly muna, complacency and self-reliance. Okay? So, wag po tayong umasa sa ating mga sarili at mga resources natin. So, nag-remind po si Lord sa Proverbs 3 verse 5 to 7. So, yun pong paalala sa atin ng Lord. Amen? So, dyan po muna tayo magtatapos. I hope na mayroon po tayong natutunan sa oras na ito. Tayo sumandaling niyo mo at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga paalaala mo sa iyong salita sa oras na ito. Purihin ang pangalan. Thank you, Lord, sa mga reminders mo, Lord. Ayaw mo na kami maging lukewarm. Gusto mo kami manatiling mainit, O Diyos, para sa iyo. Maging mainit ang aming spiritual na buhay at maminti namin ang aming first love sa iyo, Panginoon. Salamat po. Purihin ko, Diyos. Taas lamang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo at binubuksan ko ngayon. Aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Hesus, ito aking dalangin. Amen. Amen. Ako na lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga nakinig niyo salita. Pagpalayan niyo po sila, Panginoon, Lord, at maging mga tumanggap sa iyo. Dinadalayan ko rin po mga nangailangan ng kagalingan. Ipuin niyo po, Diyos, ang kailangan mga katawan. At pagalingin niyo po ang may karamdaman. Kaya hindi nangailangan ng mga pinansyal. Mag-miracle ka sa kailangan mga financial needs, Lord. Kaya hindi ng mga naguguluhan. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Maraming salamat po sa oras na ito. Pinupuri ka namin at tinatanggap namin ang mayamang pagpapala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, so konting paalala lang po.
ng ating midweek service ay tuloy-tuloy po every Thursday, 6:30 p.m. sa pamagitan po ng ating FB Live, ating FB page, Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. At ang ating Sunday service naman po ay tuloy-tuloy po sa doon lamang po yan sa may tapat ng LB Town Center, sa may along the highway, Camarin Road, number 500, Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. At mayroon po doong building na Sabangan Building, nasa 3rd floor lang po tayo. Every Sunday, 9 o'clock in the morning, yung ating Sunday service celebration. So, invite niyo po ang inyong mga kaibigan at pasal po kayo roon. Okay, so maraming salamat po sa pag-tune in nyo sa oras na ito. Puri ng Panginoon. So, hanggang dito lang muna tayo. So, next Thursday ulit, God willing. So, God bless everyone. Bye-bye.